Yes, thank God it's Friday. Okay, ano po ba ang mga natutunan ko today from Mass and ano po yung nakita kong mensahe ni God para sa atin? Medyo yung tema kasi ngayon sa Mass is more of yung end of days or yung second coming ni God. So, let's learn from it. Sana po may mapulot tayo na mensahe niya na maganda para sa buhay po natin today. Okay, the first message is, number one, we must undergo purification by listening to God's message before His second coming. So, ang ibig sabihin po nito is kailangan maghanda tayo, makinig tayo sa mga mensahe ni Diyos, at lagi ba natin tatandaan na talagang darating siya in His second coming. Hindi natin alam kung kailan po mangyari yan, pero definitely darating ang Diyos in His second coming. Kaya dapat nating mag-undergo ng purification, which means na dapat ay kung ano man yung mga natututunan natin sa mensahe ng Diyos, dapat gawin po natin yon. And syempre, accept natin ang Lord sa buhay po natin. Next, which is connected to number one, we must be ready for Christ's second coming by living His teachings and following Him. So, straight to the point. So, dapat maging handa tayo lagi sa pagdating ni Kristo, sa pangalawang pagdating niya, at kailangan ay gawin po natin yung mga tinuturo niya sa atin at sumunod tayo sa mga tinuturo niya sa atin. Ayan. So, we must always be ready. Like sabi nga po sa mas kanina. And lastly, okay, in the end of our lives, we will be judged based on the choices that we've made. Ayan. So, napakagandang mensahe po yan na wala pong makakalusot sa Diyos sa Judgment Day. Kahit sabihin na natin na habang buhay tayo sa mundo na to, nakakalusot po tayo sa mga maling mga ginagawa natin, hindi lang po sa atin, pati sa kapwa po natin. In the end, pag namatay na tayo, or biglang nag-end of the world, na dumating na po si God, lahat po tayo ay i-judge based sa mga ginawa po natin sa buhay po natin. Kaya sana araw-araw ngayon is piliin natin yung mga choices po natin. May choice naman tayo na gumawa ng mabuti or masama sa araw-araw sa kapwa po natin or sa sarili natin. Sana lagi po nating piliin kung ano man yung mabuti. Medyo mahirap nga laging gumawa ng tama at mabuti, pero yun nga yung gusto ng Diyos na gumawa tayo ng tama kasi in the end, ma-judge rin tayo based on our actions. Kaya huwag tayong mag-alala sa mga taong nakikita natin sa paligid natin na gumagawa ng kasamaan na akala nila ay ah, okay lang yun or makakalusot sila. In the end, ma-judge rin sila sa mga ginagawa nila. Kaya lahat po ng taong gumagawa po ng mabuti ngayon is huwag kayong manghinayang na mabuti kayong tao at gumagawa kayo ng kabutihan sa kapwa nyo kahit na-judge rin kayo ng mga taong hindi naniniwala sa paggawa ng mabuti, ituloy-tuloy nyo lang yun kasi in the end, tayo naman po ang magigain doon at ma-judge tayo ng maayos based sa mga actions pa natin. Okay, so ang ganda po ng mensahe ng Diyos ngayon sa atin na madadala natin ngayong weekend habang nagpapahinga tayo. Kaya let's do what is good and what is right in our lives daily. Okay, let's end again with the simple prayer. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Lord, sana po lagi niyo po kaming i-guide na gawin po ang tama sa mga buhay po namin sa pang-araw-araw. Binigyan niyo naman kami ng free will at choices na gumawa ng mabuti or masama, pero lagi niyo po kaming i-guide or lagi niyo po kaming pagsabihan na dapat kabutihan hindi lang para sa amin, pati po sa kapwa po namin ang magawa po namin. And hopefully, Lord, makapag-prepare kami lagi or makapag-prepare kami and we will always be ready sa pagbalik niyo po here sa mundo. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So, Friday na po ulit ngayon. Happy weekend sa inyo. Mag-ingat po kayo. God bless and see you again on Monday. And let's end again with our daily Thanksgiving prayer. Maraming salamat po. Daily Thank You Prayer. Lord, thank you very much
for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.